Nagbigay na ng pahayag ang ilang Pilipinang nakaranas di mano ng sexual exploitation mula sa maopisyal ng Embahada ng Pilipinas sa Middle East. Tiniyak naman ng palasyo na magiging patas ang investigasyon nila. Kaugnay nito, pinapauwi na rin ng Department of Foreign Affairs ang lahat ng ambassadors ng Pilipinas sa Middle East para pulungin. Nagbabalik si Lay Alves. Kung akala raw ni Josie, ligtas siyang kukup-kupi ng Embahada ng Pilipinas nang tumakas sa Among Arabo matapos daw makaranas ng sexual harassment noong nakarang taon. Binigyan pa raw siya ng trabaho sa nirentahang opisina ng embassy sa Alcobar. Pero nagkamali raw siya dahil katakot-takot din daw na pambabastos ang inabot niya sa kapwa pamanding Pinoy na driver ng labor attaché na kumuha sa kanya. Nangahawak siya ng mga binti. Minsan yung mga pag nakahiga ka, bigla kanyang dinadaganan doon sa higaan mo. Nangawak po ng dibdib. Pinagtangkaan pa raw siyang halayin ng driver na ito nang minsang maiwan silang dalawa sa opisina. Nagulat na lang po ako nung bigla niyang hinablot yung damit ko. Bigla na po niya akong niyakap. Pilit po niya akong hinuhubaran. Nung nagsisigaw po talaga ako. Buti nga po, may biglang dumating po, natakot siya. Binitawan po niya ako. Nagsumbong daw siya sa labor attaché pero wala raw itong ginawa. Kaya lumayas na lang siya mula sa bahay Kalinga. Nang naging usap-usapan ang nangyari kay Josie, pinatawagan daw siya ng labor attaché. Sabi po niya, kung gugustuhin ko daw po, bibigyan na lang daw po niya ako ng pera para manahimik na lang. Nung tumawag na po siya nung sumunod na mga araw, si labor attaché na mismo yung tumawag sa akin. At nangako po siya na bibigyan po niya ako ng authorization para maging legal doon. Sa takot na hindi makauwi sa bansa, tinanggap daw niya ang 10,000 Saudi Riyal o mahigit 100,000 piso. Pero pagkatapos daw noon, inabandona na siya ng labor attaché at di tinulungan. Kung tutuusin, swerte pa raw siya kumpara sa nakilala niyang OFW na biktima umano ng sex for flight scheme. Unang-una nga po, tatanungin kung may pera. Pangalawa po, tatanungin kung may pambayad sa mga travel documents niya. Pag wala po, ayun, ganun na po yung tinatanong. Anong sinasabi sa kanila? Yung gagamitin po muna siya bago siya makauwi. Kakauwi lang ni Josie sa tulong daw ng isang nagmagandang loob na Pinoy. Buo raw ang loob niyang magsampa ng reklamo laban sa driver na lumapastangan sa kanya. Gayon din sa kawalang aksyon ng Philippine Embassy sa Saudi. Kasi hindi lang naman po ako eh. Tsaka kawawa din yung mga susunod pa na mabiktima niya. Sinisikap ng GMA News na makuha ang pahayag ng naturang labor attaché. Tinutulungan ngayon ng Blast Ople Policy Center si Josie sa plano niyang pagkasampa ng reklamo. Nalantad ang nangyari kay Josie kasunod ng pagsiwalat ng umano'y pambubugaw sa ilang Pinay OFW sa mga bansa sa Middle East. Sex for flight kung tawagin, sex kapalitan tiket pauwi sa Pilipinas. Ang dalawa sa mga biktima nakausap na raw ng OWA Administrator at dinila na raw sa DOLE Investigating Team. Tiniyak naman ni Vice President Jejo Marbinay na bibigyan ng proteksyon ang mga biktima. Dapat din daw na lumantad ang iba pang mga nabiktima para mabigyan ng karampatang tulong at proteksyon. Huwag ko tayong titigil pagkatapos magreklamo. Kailangan ko maparusahan. Sabi ng palasyo, bukas ang DOLE at DFA na tumanggap ng mga reklamo. Tiniyak din nila ang patas na investigasyon hinggil dito. Huwag po kayong matakot. Titiyak naman po natin na lahat po ng mga ganitong investigasyon, lalo na po kapag concerning our OFWs, mabibigyan po yan ng karampatang atensyon. Pinauwi na ni DFA Secretary Albert Del Rosario ang lahat ng 11 ambassador na Pilipinas sa mga bansa sa Middle East para pulungin ang mga ito ngayong weekend. Bahagi ito ng ginagawang sariling investigasyon ng DFA sa mga reklamong tulad nito. Lay Alves, GMA News.